Baon lang. Hindi pa makakain ng maayos. Wala kasing tatay eh. Sigaw ng isang kaklase. Habang tinatapon ng tinapay ni Zia sa sahig. Tawa ng buong kaklase. Habang ang guro ay nagkunwaring walang naririnig. Umiiyak si Zia sa sulok. Yakap ang bag habang paulit-ulit na binubulong. Sabi ni Mama, babalik din siya. Biglang bumukas ang pinto ng classroom. Isang lalaking pumasok. Matangkad, elegante, halatang mayaman. Stop picking on her. Sigaw nito. Lumapit sa batang umiiyak. I'm his dad. Biglang katahimikan, lahat natigilan. Pero sa likod ng pintuan, nakatingin ang principal. Hawak ang birth certificate. Totoo nga ba? Siya nga bang ama? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang araw nang pumasok si Alina sa gusaling iyon. Isang matayog at modernong kumpanya na halos hindi niya akalaing mararating. Bitbit niya ang kanyang brown envelope ng resume at ang kaisa-isang bagay na nagpapatibok ng puso niya sa gitna ng kaba. Ang pag-asang matanggap bilang sekretarya para sa kumpanyang ito. Hindi ito para sa pangarap niya, kundi para sa gamot ng kanyang anak na si Zia. Lahat ay para kay Zia. Habang hinihintay sa reception, pinagpapawisan ng kanyang palad. Pinilit niyang magpakatatag. Sa dami ng aplikanteng nakita niyang umalis na bigo, tila nawawalan siya ng gana, ngunit kailangan niyang sumugal. Miss Alina Reyes? Tawag ng HR personnel. Tumayo siya. Ngumiti kahit pilit. Sumunod siya hanggang sa makitid na hallway patungo sa opisina ng CEO. Bakit sa CEO agad? Tanong niya sa sarili. Nagtataka. Hindi ba't dapat department head lang ng admin? May request po kasi si Sir Jared Alonte na personal niyang i-interviewin ng mapipiling applicant. Paliwanag ng HR. Biglang lumabig ang pakiramdam ni Alina. Tila nagdilim ang paligid sa biglaang banggit ng pangalang iyon. Jared Alonte. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking unang nagpanginig sa puso niya, at ang lalaking bigla na lang nawala sa buhay niya 4 na taon na ang nakakaraan. Walang paalam, walang paliwanag, at ngayon, siya ang CEO ng kumpanyang ina-applyan niya. Hindi niya alam kung kakayanin niyang humarap, pero tumango na lang siya at naglakad ng mahinahon, kahit ang dibdib niya ay tila sasabog na sa kaba. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanyang isang lalaking matangkad, naka-black suit. Malinis ang hiwa ng buhok at halatang taglay ang yaman at karisma. Nakatayo ito sa gilid ng malaking glass window, nakatanaw sa syudad. Maupo ka. Maikling sabi nito, hindi man lang lumingon. Umupo si Alina. Pilit pinapakalmang sarili. Hindi siya dapat matakot. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. Pagharap ng lalaki, isang iglap lang ang lumipas bago tumigil ang mundo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng lalaking nangako noon ng habang buhay at pagkatapos ay nawala na parang bula. Alina. Bulong ni Jared, bakas ang gulat sa boses nito. Nanatiling tahimik si Alina. Ayaw niyang magsayang ng salita. Hindi siya pumunta doon para magreklamo sa nakaraan. Nandito siya para magtrabaho, para sa anak niya. Nagtagal ang katahimikan. Hindi ko inaasahan to. Dagdag ni Jared. Ikaw palang aplikante. Hindi ko rin inaasahan na ikaw ang CEO. Sagot ni Alina, diretso ang tingin. Pero nandito ako para magtrabaho, hindi para balikan ang nakaraan. Napatingin si Jared sa kanya ng mariin. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. May halong galit at pagtataka sa kanyang mga mata. Bakit ka nag-a-apply? Alam mong, kailangan ko ng trabaho. Putol ni Alina. At hindi ko inaasahang magkikita pa tayo.
Nagtama muli ang kanilang tingin. Ngunit bago pa man lumalim ang usapan, muling tumingin si Jared sa kanyang desk. Kinuha ang resume. Tahimik na binasa. Tila sinusuri kung totoo bang nababasa niya. Ang dating Alina na masayahin at puno ng pangarap. Ngayon ay formal, tahimik, at malamig. Para bang ibang tao na ito. May anak ka? Tanong ni Jared, tinutukoy ang single mother status na nakasaad sa form. Sandaling natigilan si Alina. Kinabahan siya, ngunit pinilit niyang huwag ipakita. Meron. Mahinang sagot. Babae. Ziyang pangalan niya. Hindi na siya nagdagdag ng detalye. Hindi na siya nagsinungaling. Ngunit hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Napailing si Jared. Hindi ko akalaing may anak ka na pala. Hindi mo na dapat alalahanin. Matigas na sagot ni Alina. Wala ka namang pakialam, di ba? May sakit sa tono niya, pero pinilit niyang panatilihin kontrolado ang emosyon. Matagal na katahimikan muli, tila parehong may gustong sabihin pero pinipigil. Sa huli, tumayo si Jared, lumapit sa desk, tinapik ang resume at tumango. Pumasok ka na bukas, 8 a.m. sharp. Ayoko ng late. Napakunot ang noo ni Alina. Ibig mong sabihin? Tinanggap na kita. Kailangan ko ng sekretaryang maaasahan. At base sa records mo, may kakayahan ka. Wala ka bang ibang motibo? Mapait na tanong ni Alina. Wala. Sagot ni Jared. Trabaho lang ito. Gusto mo ng trabaho. Meron ka na. Tumayo na rin si Alina. Bitbit ang dignidad. Salamat. Hindi kita bibiguin. Habang palabas na siya ng opisina, hindi niya napigilang lingunin si Jared sa huling sandali. Hindi na ito nakatingin sa kanya. Nakatitig ito sa kanyang cellphone, pero halata sa pagkilos nito ang pagkabigla pa rin. Sa likod ng matatag na mukha ni Alina, ay ang puso niyang muling nabubuhay sa kirot. At sa ilalim ng katotohanan kailanman ay hindi niya sinabi na ang batang si Zia ay bunga ng pagmamahalan nila noon. Hindi naging madali para kay Alina ang unang araw sa trabaho. Bagamat formal at maayos ang kanyang kilos, ramdam ng lahat ang tensyon sa pagitan nila ng CEO. Tahimik siya ngunit epektibo, eksakto sa gusto ng isang katulad ni Jared Alonte. Ngunit may bumabagabag sa kanyang dibdib sa bawat salitang binibitawan nito. Sa loob ng ilang araw, naging normal na ang mga utos. Ang overtime na tila walang katapusan at ang presensya ni Jared sa paligid. Lagi siyang naroroon, tila sinasadyang laging may dahilan para makita si Alina, kahit sa mga bagay na hindi naman dapat siya ang tumututok. Miss Reyes, pakicheck itong report ng finance. Ayusin mo, may mali. Miss Reyes, bakit di ka pa tapos sa memo para sa board? Miss Reyes, may investor na gusto kong makilala. Sabihin mong busy ka. Sa bawat utos, ramdam ni Alina ang pagkontrol. Alam niyang hindi lang trabaho ang dahilan. May tinatago si Jared. O baka siya lang ang tinatamaan muli sa presensya nito. Pero wala siyang karapatang mahulog muli. May dahilan siya kung bakit tinanggap ang trabahong ito. Kahit pa nasa piling ng lalaking iniwan siyang wasak. Nang matapos ang araw, agad siyang umuwi. Bitbit ang pagod at pag-aalala. Sa maliit nilang inuupahang apartment, sinalubong siya ng isang maliit na tinig. Ma! May drawing ako para sa'yo! Sigaw ni Zia habang tumatakbo palapit, hawak ang isang papel. Napangiti si Alina. Walang ibang makapalit sa ngiting hatid ng anak. Kinuha niyang papel, isang simpleng drawing nila ni Zia, magkahawak kamay, sa taas, may sulat. Kahit wala si Papa, happy ako kasi ikaw ang mama ko. Biglang nangilid ang luha ni Alina. Pidilit niyang ngumiti, yumuko at hinalikan ng anak. Ayaw mo bang malaman kung nasan si Papa? Tanong bigla ni Zia, walang halong galit. Pawang inosente lang. Natigilan si Alina, ibang sakit na dulot ng tanong na iyon. Hindi pa niya nasasagot kailanman. Darating din ang araw na makikilala mo siya. Sabi ni Alina habang niyayakap ang anak. Pero ngayon, tayo muna ha.
Tumango si Zia, ngumiti at tumakbo ulit papunta sa kanyang mga laruan. Sa banyo, habang naglalaba, humarap si Alina sa maliit na salamin. Doon siya bumulong. Hindi mo kailangang malaman pa. Hindi pa ngayon. Nabaling ang atensyon niya sa lalagyan ng gamot ni Zia. Paubos ng inhaler. Wala nang sapat para sa susunod na linggo. Mahal ang gamot. Mahal din ang check-up. At alam niyang walang ibang aasahan kundi ang sarili. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Kaya kahit mahirap, kahit masakit, tiniis niya ang presensya ni Jared. Kahit araw-araw siyang binabalikan ng sakit ng nakaraan. Ang sakit ng hindi inalam ni Jared kung anong nangyari sa kanya matapos itong umalis. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Alina. Nagulat siya nang dumating si Jared, mas maaga pa sa kanya. Gising na palang multo ng nakaraan. Mahinang bulong niya sa sarili. Ngunit tila narinig ni Jared. Anong sabi mo? Wala sir. Sagot niya, hindi umiwas ng tingin. Lumapit si Jared sa desk niya. Pagod ka na ba? Hindi po. Maikling sagot niya. Sigurado ka? Tanong nito muli, mas malumanay. Wala ka bang gustong sabihin? Napatingin si Alina. Nandun na naman ang titig na iyon. Ang mga matang dati niyang minahal. Ngunit ngayon, iyon na rin ang mga matang sinusumpa niya sa tuwing naiisip niya kung paano siya tinalikuran. Wala po sir. Mariin niyang sabi. Kung tungkol po ito sa trabaho. Tapos ko ng lahat ng inutos niyo kahapon. Hindi na sumagot si Jared. Tumalikod ito at pumasok sa kanyang opisina. Pero bago isara ang pinto, ay nagsalita. Alam ko may tinatago ka, Alina. Hindi ako hangal. Tumigil si Alina sa pag-type. Tumigil rin ang kanyang paghinga. Oo, may tinatago nga siya. Pero para saan pa ang pagbubunyag kung ang nakaraan ay walang pakialam sa hinaharap? Sa hapon ding iyon, habang nagpapahinga si Alina sa pantry, dumating si Daphne, ang receptionist. Narinig ko, may investor na gusto kang i-date. Biro nito. Napakunot ang noo ni Alina. Anong ibig mong sabihin? Yung Chinese investor na lagi kasabay ni Sir Jared sa board meeting. Nagtanong daw kung pwede ka raw bang imbitahin for dinner. Hindi ako interesado. Matigas na sagot ni Alina. Ewan ko ba kung bakit parang ayaw ni Sir Jared na lumapit kahit sino sa'yo. Akala mo talaga pag-aari ka niya. Natatawang sabi ni Daphne. Hindi na lang sumagot si Alina, pero sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang napapansin ng iba. Pilit siyang ikinukulong ni Jared sa mga overtime, sa mga urgent task na laging sa huli na ibibigay. Pero kung akala ng lalaki ay mapapalapit siya ulit sa kanya, nagkakamali ito. Hindi siyang dating Alina na madaling paikutin. May anak na siyang pinoprotektahan, at iyon lang ang mahalaga sa ngayon. Sa gabing iyon, habang pinapatulog si Zia, tiningnan niya ang anak. Pinunasan ang likod habang umuubo ito. Halos araw-araw ay may ataking asthma si Zia. At para kay Alina, bawat hikbi ng anak ay tila kutsilyo yung bumabaon sa puso. Kailangan ko magtagal sa trabahong to. Bulong niya sa sarili. Kahit gaano pa kasakit. Sa isang sulok ng isip niya, nandun ang tanong na ilang taon niya nang iniiwasan. Paano ko malaman ni Jared ang totoo? Sa isang masikip na silid na inuupahan, sa ikatlong palapag ng lumang gusali, nakaupo si Alina habang tinatahi ang sirang uniform ni Zia. Lumang-luma na ang tela, ngunit sinisikap rin niyang pagandahin ito para hindi mapansin ng mga kaklase ng anak. Ayaw ko na pong pumasok bukas, ma. Mahinang bulong ni Zia habang hinahaplos ang kanyang inhaler. Napalingon si Alina. Bakit naman, anak? Nagtatawanan sila sa akin kasi wala daw akong papa. Tumigil si Alina sa pananahi. Kumirot ang puso niya. Ilang beses niya nang sinikap ipaliwanag sa batang kasing inosente ni Zia na hindi sa lahat ng pamilya ay buo. Ngunit paano nga ba ipaintindi sa batang 6 na taong gulang ang konsepto ng pag-iisa? Lumapit siya sa kama at niyakap ang anak. Hindi mo kailangan ng tatay para maging masaya. Anak, nandito si mama.
Tayo lang sapat na. Pero bakit sila may papa? Ako wala. Tanong muli ni Zia. Si Jero, binibili ng papa niya ng laruan. Si Ellie, hinahatid siya ng papa niya sa school. Ako, ikaw lang. Si Alina ay bit-bit ang pait, pero pinilit niyang ngumiti. Kasi special ka. Hindi lahat ng bata may mama na kayang gawin ng lahat. Tingnan mo nga ako. Nurse, guro, kusinera, at superhero. Napatawa si Zia kahit papaano. Ngunit ang bigat ng tanong ng bata ay naiwan sa dibdib ni Alina. Isa itong paalala ng isang lihim na matagal niya nang kinikimkim. Ang katotohanang may karapatan si Jared na malaman ng totoo. Ngunit pinili niyang hindi ito sabihin. Hindi dahil gusto niyang itago, kundi dahil sa galit. Galit na iniwan siya nito noong pinakakailangan niya ng karamay. Galit sa lalaking minahal niya ng buong ngunit kay dali siyang tinalikuran. Makalipas ang ilang araw, muling sumama ang pakiramdam ni Zia. Nahirapang huminga sa kalagitnaan ng gabi. Agad siyang binuhat ni Alina at dinala sa pinakamalapit na health center. Kailangan niyang manebulize kaagad. Sabi ng doktor, medyo congested ang baga niya. Nag-aalala si Alina habang hawak ang kamay ng anak. Habang binibigyan ng treatment si Zia, tahimik siyang umiiyak sa gilid. Wala na siyang pera. Ubos na rin ang gamot. Ang huling sahod niya ay hindi pa niya natatanggap dahil probationary pa lang siya sa kumpanya. Panginoon, tulungan mo po ako. Bulong niya. Kahit konting himala lang, ayokong mawalan ng anak. Bumalik siya sa bahay na may dalang reseta at mas mabigat na dibdib. Wala siyang alam kung saan kukuha ng pambiling gamot. Kinabukasan, hindi muna siya pumasok sa opisina. Nag-leave siya, kahit kabado na baka matanggal. Iniwan niya si Zia sa kapitbahay na si Ate Liza, na laging handang tumulong kahit walang-wala rin sila. Habang wala sa opisina si Alina, tila may naramdaman si Jared na kakaiba. Napansin niyang katahimikan sa paligid. Walang Alina na nagdadala ng kape. Walang sagot sa kanyang, Miss Reyes, schedule ko. Inis na bumaling si receptionist. Asan si Miss Reyes? Tanong niya. Sir, nag-leave po. May sakit daw po ang anak niya. Sagot ni Daphne. Tapakunot ang noo ni Jared. Anong sakit? Hindi po niya sinabi. Sagot ng receptionist. Hindi malaman ni Jared kung bakit nainis siya. Hindi sa pagiging absent nito, kundi sa katotohanang hindi mo lang siya sinabihan. Wala naman siyang karapatan, pero may party sa kanya na para may connection silang hindi maipaliwanag. Ang dami kong sekretarya dati, pero bakit kapag siyang wala? Parang kulang ang opisina. Bulong niya sa sarili. Pagdating ng gabi, habang nagbubukas ng laptop para ayusin ang report na dapat sanay, si Alinang gumagawa. Napadako ang tingin niya sa isang lumang folder sa kanyang inbox. Mga resume ng mga aplikante, isa doon kay Alina. Binuksan niya muli ito. Nakalata doon ang pangalan ng anak, Zia Reyes. Zia. Napaisip si Jared, familiar ang pangalang iyon. Parang narinig niya na sa ibang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Alina sa trabaho. Puyat, pagod, ngunit may ngiti pa rin sa labi. Sinikap niyang magpakatatag kahit puno pa ng alalahanin ng isip. Miss Reyes, you're late. Agad na sambit ni Jared pagpasok niya. Pasensya na po, sir. Mahinang sagot ni Alina. Na traffic lang. Hindi na siya pinansin ni Jared. Ngunit habang nagtatrabaho, nakatingin nito sa kanya mula sa loob ng opisina. May bumabagabag sa isip ng lalaki. Isang hinala na hindi niya maintindihan. At habang lumalalim ang gabi sa opisina, habang si Alina ay tahimik na nagtatrabaho para sa anak, habang si Jared ay patuloy na iniisip kung bakit hindi niya mapakawalan ang presensya ni Alina, ay patuloy ding lumalalim ang lihim sa pagitan nila. Isang lihim na may pangalang Zia. Sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng kumpanya ni Jared Alonte, isang engranding event ang inorganize ng isang kilalang hotel sa Makati. Bukod sa mga empleyado, inimbitahan din ang mga piling paaralang tinutulungan ng kumpanya para sa kanilang Corporate Social Responsibility Program. Isa sa mga paaralang ito ay ang pinapasukan ni Zia.
Kaya't nung araw na iyon, habang abala si Alina sa pag-aasikaso ng mga report, hindi niya inakalang sasabay ang event ng anak niya sa parehong lugar kung saan ginaganap ang okasyon ng kumpanya. Ma, kakanta kami mamaya ha? Masiglang sabi ni Zia bago pumasok sa school service. Piano version po ng anak. Solo ako sa simula. Napangiti si Alina kahit ramdam ang kaba sa dibdib. Galingan mo anak. Bibili si mama ng cake pagka uwi mo para may reward. Promise ha? Sigaw ng bata habang sumakay. Sa hotel ballroom, nagsimula ng programa. Nakatayo si Jared sa harapan ng stage. Nakaitim na tuxedo at hawak ang wine glass habang nakikinig sa opening remarks ng events host. Ngayong araw kasama natin ang ilang piling eskwelahan. Nakatuwang natin sa pagbibigay ng pag-asa sa mga batang nangangarap. Isa-isang pumasok sa stage ang mga bata mula sa iba't ibang paaralan. Isa na doon si Zia, naka-white dress. May pulang laso sa buhok, tahimik lang ito sa gilid, tila kinakabahan. Kasunod dito ang tunog ng piano. Biglang nag-umpisa ang kanta. Nang isinilang ka sa mundong ito. Lahat ay napatahimik. Ang musika ay simpleng piano lamang, ngunit ang tinig ng batang babae ay malinaw, buo, at may damdamin. Si Jared, na noon ay umiinom ng alak, biglang napatigil. Napalingon siya sa entablado at hindi niya maipaliwanag kung bakit tila tinamaan siya ng kidlat sa puso. May kung anong kakaiba sa boses ng bata, hindi lamang sa tono, kundi sa pakiramdam. Tila may dugong dumaloy sa kanyang ugat. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit may luhang gustong bumagsak sa kanyang mata. Pero malinaw sa kanya, hindi yun ordinaryong bata. Pagkatapos ng performance, bumalik sa upuan ng mga bata, palakpakan ng buong crowd, ngunit si Jared, hindi mapakali. Lumapit siya sa HR head. Sinong bata na kumanta kanina? Tanong niya, bahagyang garagal ang boses. Sir? Yung little girl? Zia po, from Esperanza Elementary. Sponsored school po natin yon. Zia? Bulong ni Jared. Parang tumigil ang mundo niya. Gusto niyang malaman pa. Kaya lumapit siya sa organizer. Pwede ko ba siyang makausap? Samantala, si Zia ay tahimik na nakaupo sa isang gilid. Hawak ang maliit na stuffed toy na bigay sa kanila bilang souvenir. Hi. Bati ni Jared, paluhod sa harap ng bata. Ang galing mo kanina. Ngumiti si Zia, may halong hiya. Anong pangalan mo? Zia po, sagot ng bata. Tumango si Jared. Ilang taon ka na? 6 po. Napatingin si Jared sa mukha nito. Mapungay ang mata, matangos ang ilong, at pamilyar ang ngiti. Mahilig ka bang kumanta? Tanong niya. Opo, sabi po ni Mama. Milig daw po akong humuni nung bata pa ako. Napangiti si Jared kahit may bigat sa dibdib. Anong pangalan ng mama mo? Alina po. Tila binagsakan ng langit si Jared. Agad siyang napatayo. Di makapaniwala. Tumalikod siya. Humugot ang malalim na hininga. Alina. Bulong niya sa sarili. Habang lumalakad pabalik sa conference room, nakita niya si Alina, abalang nag-aayos ng projector. Hindi pa siya nakikita ng babae. Pero si Jared ay hindi makapaghintay. Miss Reyes. Malamig pero nanginginig ang boses ni Jared. Napalingon si Alina. At sa mata pa lang nito, alam niyang may kakaiba. Saan mo nakuha ang pangalan ng anak mo? Tanong agad ni Jared. Walang pasakali. Natahimik si Alina. Natuyuan ng laway. Anong ibig mong? Zia. Putol ni Jared. Galing sa pangalan ng paborito nating violinist noon. Di ba si Lucia Zarate ang idol natin? Hindi makasagot si Alina. Tumalikod dito. Parang gustong umiwas. Ngunit hindi na siya pinakawala ni Jared. Sagutin mo ako, Alina. Ngunit sa halip na harapin siya, nilakasan ni Alina ang loob at sumagot. Wala kang karapatang tanungin ako tungkol sa anak ko.
Bakit? Dahil ba? Dahil ba ako ang ama? Madiin na tanong ni Jared. Naputol ang paghinga ni Alina. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alina. Pabulong ngunit mariin ang boses ni Jared. Narinig ko ang boses niya. Nararamdaman ko. Sa dugo ko siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Tanging tibok ng puso lamang ang maririnig kong pakikinggan ng mabuti. Kinagabihan, habang hinihimas ni Alina ang likod ni Zia na may konting ubo, hindi niya mapigilang mapaluha. Anak, mahina niyang bulong. Kung dumating man ang araw na malalaman niyang totoo. Hinuwakan niya si Zia sa kamay kahit nakapikit na. Ma, okay lang kahit wala akong papa. Ikaw lang sapat na. Pero paano kung dumating nga ang araw na yon? Paano kung hindi niya na kayang pigilan? At paano kung naramdaman na ni Jared ang koneksyon na matagal niya nang pilit ikinukubli? Simula nang narinig ni Jared ang boses ni Zia at makumpirma ang pagkakapangalan nito, hindi na siya mapalagay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naubusan ng pasensya. Lalo na tuwing nakikita si Alina sa opisina. Tahimik, tapat. Pero tila may pader sa pagitan nila na hindi niya mabasag. Naging mas istrikto si Jared. Halos wala ng araw na hindi niya pinupuna ang trabaho ni Alina. Miss Reyes, ito bang report na tinatawag mong maayos? Tanong nito isang umaga habang hawak ang tablet. Nagkibit balikat si Alina. Na-double check ko na po yan, sir. Wala pong mali sa figures. Pagod ka ba? Kasi parang wala ka sa wisyo sa magawa mo nitong mga nakarang araw. Kagatlabi si Alina. Hindi siya sumagot. Inilagay niya ang mga folder sa mesa ni Jared at tahimik na lumabas ng opisina. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging masungit si Jared. Iniisip niya, alam na kaya nito ang totoo? O pinaglalaroan lang siya ng pagkakataon? Sa kabilang banda, si Jared ay litong-lito. Galit siya, pero hindi niya maipaliwanag kung kanino. Kay Alina, dahil sa pakiramdam niyang nalinlang siya. O sa sarili niya, dahil bigla na lang muling nabuhay ang damdamin niya sa babaeng pinilit niyang kalimutan noon. Lumipas ang ilang araw, dumating isang malaking investor mula sa Singapore. Si Mr. Han, isa itong multi-millionaire na may balak maglagak ng puhunan sa expansion project ng kumpanya. Ipinakilala ito ni Jared sa buong board, kasama si Alina sa meeting para kumuha ng minutes. Pagkatapos ng presentation, lumapit si Mr. Han kay Alina. You're very smart and charming. Miss? Reyes po. Sagot ni Alina. Reyes. Ulit ng lalaki habang nakangiti. You know, your boss is lucky to have you. Napatingin si Jared sa eksenang iyon at tila biglang sumiklab ang selos sa kanyang dibdib. Nakita niyang humawak si Mr. Han sa braso ni Alina habang nagbibiro. At bagamat professional ang kilos nito, tila may kakaibang kiliti sa tingin. Pagkaalis ng investor, agad pinatawag ni Jared si Alina sa opisina. Simula bukas, ikaw mag-aayos ng reports hanggang gabi. Overtime ka araw-araw. Hindi ko kailangan ng sekretaryang pa-charming-charming sa investors. Napatingin si Alina sa kanya, halatang gulat. Wala akong ginagawang masama. Alam kong estilo ng katulad mo, Alina. Malamig na sagot ni Jared. Gagamitin ang ganda para makuha ang gusto. Parang sinampal si Alina sa narinig. Nanginginig ang boses niyang sumagot. Kung wala kang respeto sa akin bilang tao, pwede mo na akong tanggalin. Pero huwag mo akong insultuhin ng ganyan. Tumalikod siya, nangingilid ang luha, ngunit hindi niya pinakita. Kinagabihan, habang inaasikaso ni Alina ang gamot ni Zia, naalala niyang sinabi ni Jared, gagamitin ang ganda para makuha ang gusto. Mapait ang ngiti niya, kung alam lang nito kung ilang gabing wala siyang tulog, kung ilang beses siyang nagpalipas ng gutom para kay Zia, kung alam lang nito kung ilang ulit niyang isinakripisyo ang sariling pangarap para sa kaligtasan ng anak nila.
pero wala siyang balak makipagsagutan. Hindi niya kailanman ibababa ang antas ng galit. Hindi siya narito para ipaglaban ang puso niya. Nandito siya para sa anak niya. Sa sumunod na linggo, halos hindi makausap si Alina. Puno ng mga araw ng overtime. Kapag hindi nagpiprint ng report ay nasa meeting. Kapag hindi abala sa logistics ay sinusundo si Zia ng huli. Ma, bakit laging late ka na po ngayon? Tanong ni Zia minsang umuubo habang hinihigaan. Pasensya na anak. Marami lang si mama na ginagawa sa trabaho. Masama po ba boss mo? Napatawa si Alina kahit may pait. Minsan, gusto ko po sana kayo sabay kumain sa family day sa school. Napahinto si Alina. Hindi pa siya nakapag-confirm sa event. Isa pa, hindi pinapayagang umabsent ang kahit sinong staff sa araw ng deadline. Subukan natin anak. Kagawa si mama ng paraan. Kinabukasan, dumating ang balita. May investor na gustong personal na imbitahin si Alina para sa dinner meeting. Ngunit si Jared ang unang sumalungat. She's not available. Madiin itong sagot. Si Miss Reyes po mismo ang ni-request. Sagot ng VP ng marketing. Malaki po ang possibility na pumirma si Mr. Han kung siyang haharap. Hindi siya pupunta. Putol ni Jared. End of discussion. Lahat ay natahimik. Nagtaka si Alina. Bakit ganun ang reaksyon ni Jared? Wala naman siyang sinasabi. Professional lang dapat ang lahat. Sir, kung trabaho po ito, willing po akong sumama. Sabi niya, diretso ang tingin. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo para sa project na to. Mariin ang sagot ni Jared. Hindi pa ako nagbebenta ng sarili. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sagot ni Alina, may pigil na galit. Natahimik si Jared. Hindi niya masagot. Sa loob-loob niya, alam niyang mali nang pinangungunahan niya si Alina. Pero hindi niya rin maitago ang selos at pag-aalala. Hindi siya handa na makitang may ibang lalaking lumalapit dito, lalo pat hindi niya pa rin matiyak kung siya nga ang ama ng batang si Zia. Sa mga araw na sumunod, mas lumala ang tensyon. Parang tadhana na mismong nagtutulak sa kanilang dalawa, sa sukdulan. Ngunit sa ilalim ng bawat sulyap, sa bawat pangungusap ay may kerot. Naroon ang hindi maitatagong damdaming matagal nang nailibing. At habang pinipilit ni Jared na kontrolin si Alina sa pangalan ng trabaho, hindi niya alam na unti-unti siyang nahulog muli. Sa ganda, sa tapang, sa katahimikang may lalim ng sugat, at sa batang hindi niya pakilala. Pero tila dumadaloy ang sariling dugo sa boses. Mainit ang hapon nang ihatid ni Alina si Zia sa eskwela. Sa kabila ng pagod at stress sa trabaho, sinikap niyang maging present sa mga mahalagang araw ng anak. Family Day sa eskwelahan ni Zia. Isang araw na para sana sa magulang at anak, ngunit gaya ng dati, si Alina lang ang naroroon. Nakatayo si Zia sa gilid ng classroom, bitbit ang baon niyang tinapay. At juice na gawa ni Alina mula sa natirang budget sa palengke. Tahimik lang siyang nakaupo habang ilang kaklase ay abala sa pakipaglaro kasama ang kanilang mga magulang. Karamihan ay may mga ama. Maya-mayay may batang lumapit sa kanya. Si Jerome, ang pinakabibo sa klase. Siyan ba yung baon mo? Sabay turo sa plastic ni Zia. Opo, sagot ni Zia na iyang umiti. Baon lang. Hindi pa makakain ng maayos. Wala kasing tatay eh. Sigaw ni Jerome. Tumawang iba pang bata. Tinapon ni Jerome ang tinapay sa sahig. Ang hirap niyo siguro sa bahay no? Mahirap kayo, di ba? Hindi nakasagot si Zia. Tumalikod siya, lumuhod. At pinulot ang tinapay. Pinunasan kahit na alikabukan. Lumuluhang naupo sa sulok ng classroom. Yakap ang bag. Habang pabulong na umuungol. Sabi ni Mama, babalik din siya. Hindi na malaya ng mga guro ang pangyayari. Marahil ay sadyang nagkunwaring wala silang naririnig. O baka sanay na sila sa gintong eksena sa pagitan ng mga batang. Walang ama o ina. At walang kumpletong pamilya. Ngunit isang tinig ang biglang sumigaw mula sa pintuan ng silid-aralan.
Stop picking on her! Lahat ng bata ay napatigil. Ang guro ay napalingon. Isang lalaking pumasok. Matangkad. Elegante. Halatang may sinasagisag na otoridad. Si Jared. Nilapitan niya si Zia. Lumuhod sa harap nito. At inabot ang tinapay na hawak-hawak pa rin ng bata. I'm her dad. Mariin niyang sinabi habang nakatingin sa mga batang nanunukso. Walang karapatang apihin ng anak ko. Tahimik ang buong klase. Pati ang guro ay tila hindi alam kung paano kikilos. Kahit sa likod ng pintuan, nakatayo ang principal, hawak ang isang lumang folder. Nakatingin kay Jared at sa kanyang mga mata. May pagdududa, may pagtatanong at higit sa lahat, may nalalapit na revelasyon. Paglabas ng silid, inakay ni Jared si Zia sa hallway. Walang imik ang bata. Halatang naguguluhan, ngunit hindi natatakot. Tila may pamilyar na init sa tinig at haplos ng lalaking ito. Okay ka lang ba? Tanong ni Jared. Tumango si Zia. Bakit po kayo nagalit para sa akin? Huwag mong hayaan apihin ka, Zia. Hindi mo kasalanan wala kang ama. Pero, sabi ni Mama, wala akong tatay. Mahinang sagot ni Zia. Napayo ko si Jared. Minsan, may mga bagay na hindi sinasabi para hindi masaktan. Pero hindi big sabihin nun, wala kang halaga. Dumating ang principal, may hawak pa rin ng folder. Mr. Alonte? May ingat nitong bate. Tumayo si Jared. Agad na naging formal. Pwede ba tayong mag-usap? Sa opisina. Sa loob ng principal's office, inilapag ng principal ang folder sa harap ni Jared. Napansin ko po na may kakaibang reaksyon kayo kanina sa isa sa mga estudyante namin. At narinig ko pang sinabi ninyo na ama kayo ni Zia Reyes. Hindi agad sumagot si Jared. Ito pang enrollment form ni Zia, kasama ang birth certificate. Isang guro po namin ang nagsabing nakita nila kayong tumingin sa bata na parang may connection. Binuksan ni Jared ang folder, tumambad sa kanyang simpleng dokumento, pangalan ng bata, Zia Reyes, pangalan ng ina, Alina Reyes. Ngunit ang pangalan ng ama, walang nakalagay. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Jared. Pasensya na po, sir. Dagdag ng principal. May ilang sponsor po kami na gustong tulungan ng bata, lalo na sa kanyang asthma. Pero nais lang po naming tiyakin na kung sakaling may interes kayo, ay formal lang usapan. Hindi na sumagot si Jared, dahan-dahang isinara ang folder. Salamat po sa concern nyo. Ako na pong bahala. Paglabas niya ng opisina, nakita niyang nasa hallway pa rin si Zia, nag-aabang. Uuwi ka na ba? Tanong niya. Wala pa po si Mama. Sagot ng bata. Nais mo bang sumabay muna sa akin? Alok ni Jared, maingat ang tono. Nagdalawang isip si Zia, ngunit tumango rin. May kung anong tiwala ang nabubuo sa bata. Isang pakiramdam na tila natural, parang dugo. Habang nagmamaneho si Jared pa uwi, hindi niya mapigilang lingunin ng batang tahimik na nakaupo sa likuran ng sasakyan. Zia, tawag niya. Opo, mahilig ka ba sa classical music? Tumango si Zia. Sabi po ni Mama, bilig daw po kayo sa ganon. Napapikit si Jared sa manibela. Ano pang sinabi ng mama mo tungkol sa akin? Wala po, wala daw po akong papa. Hindi na nagsalita si Jared, pero sa puso niya may umaalpas na damdamin. Hindi na siya nagtatanong dahil sa pagdududa. Nagsisimula na siyang magtanong dahil sa paniniwala. Hindi na matanggal sa isip ni Jared ang nangyari sa eskwelahan ni Zia. Ang boses ng bata, ang reaksyon niya, at higit sa lahat, ang lumang birth certificate na walang pangalan ng ama. Sa bawat alaala, lalong lumalakas ang hinala sa kanyang dibdib. Naging mas madalas ang pag-iisip niya kay Zia, lalo na't paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig ang tinig nito habang kumakanta. At ang pangalan, Zia. Pangalan na siya mismo ang minsang iminungkahi noon kay Alina habang pinaplano pa lang nila ang buhay na magkasama. Mula sa isang simpleng pagtataka, nawi ito sa pagkakahumaling. Hindi sa pagkahumaling sa bata, kundi sa ideya ng katotohanan na may posibilidad na si Zia
ay bunga ng pagmamahalan nila ni Alina. Lunes ng umaga, hindi na asang dumaan si Jared sa eskwelahan ni Zia bago pumasok sa opisina. Ayaw niyang tanungin si Alina, hindi pa siya handang harapin ang sagot mula sa kanya. Gusto muna niyang makita, maramdaman, at mapagtibay ang hinala sa sarili niyang paraan. Mula sa loob ng sasakyan, pinanood niya si Zia habang naglalaro sa harap ng silid-aralan. Nakakunot ang simpleng puting blouse at baldang navy blue. Nakapusod ang buhok at nasa gilid ng labi ang bahagyang dimples na hindi niya matanggal sa isip. Tila may sariling mundo ang bata. Masigla, magalang sa mga kaklase, pero tahimik kapag nag-iisa. Parang ako. Bulong ni Jared habang nakasandal sa manibela. Napansin niyang nakatingin ng isang babaeng guro sa bata. Tapos ay lumingon sa kanya. Agad siyang umalis upang hindi makatawag pansin. Sa opisina, hindi rin siya mapakali. Pinagmasdan niya si Alina na abalang nagtatype sa computer habang pinupunasan ng pawis sa noo. Kita sa mata nito ang pagod at pag-iwas. Nang may dumaan na lalaking investor, napatingin ito kay Alina at ngumiti. Agad namang pinigilan ni Jared ang lalaking tila may intention pang makipagkilala. Meeting starts now. Let's go. Putol niya sa usapan, sabay alis. Pagbalik sa loob ng opisina, tinawag niya si Alina. Miss Reyes, stay for overtime tonight. May babaguhin tayo sa proposal. Tumingin si Alina, kita sa mukha ang pag-aalinlangan. Sir, kung pwede po sana. May asthma check-up po kasi si Zia mamayang gabi. Napatingin si Jared. Si Zia? Opo. Napailing si Jared, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkabigla sa narinig. Muli siyang naupo at tumingin kay Alina na halatang gusto nang umalis. Sige, go. Bukas na lang natin gawin ang revisions. Nagulat si Alina. Salamat po, sir. Paglabas niya ng opisina, napabuntong hininga si Jared. Pikit ang mga mata. Kinakain niya siya ng konsensya. Ayaw niya nang isipin, pero unti-unti niya nang nakikita ang ugali, ang galaw, ang mga mata ni Zia, tila mga salamin ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, habang nagkakape si Jared sa pantry, dumating si Daphne, ang receptionist. Sir, nakita ko kayo kahapon malapit sa Esperanza Elementary. May ka-meeting ba kayo doon? Napatingin si Jared. Wala, dumaan lang ako. Ngumiti si Daphne. Akala ko po kasi, anak niyo si Zia. Sobrang hawig niyo, lalo na sa mata. Sabi nga ng ibang teachers na pumunta dito nung anniversary event, parang kayo daw po yung version ng bata kapag lalaki. Napuno ng kaba ang dibdib ni Jared. Talaga? Opo sir, pati sa hilig sa classical music, pareho kayo. Kakaiba po yung bata, parang may lahing elite talaga. Hindi na siya sumagot. Tumalikod na lang at tahimik na lumakad pabalik ng opisina. Gabi-gabi. Pilit na binubuo ni Jared ang mga piraso ng palaisipan. Kumuha siya ng kopya ng lumang file ni Alina mula sa HR system. Doon niya muling binasang detalye, address, emergency contact, background, isang bagay na tumatak, ang petsa ng kapanganakan ni Zia, October 7. Agad siyang nagbilang pabalik. Ang petsang iyon ay 9 na buwan mula sa huling beses na nagkita sila ni Alina. Ang gabing umalis siya patungong Amerika, gabing may halakhak, may musika, may halik, at may luha ng pamamaalam. Napahawak siya sa noo, tumayo, lumabas ng opisina at tumingin sa city lights mula sa rooftop ng gusali. Diyos ko, bulong niya, kung ako nga ang ama. Sa bahay ni Alina, habang pinapainom ng gamot si Zia, napansin niyang tila mas masigla ito ngayon. May bagong guro po kami ma, si Sir Leo. Mabait siya. Talaga? Sagot ni Alina habang pinupunasan ang ilong ng anak. Opo, tinanong niya ako kung gusto ko raw bang maging musician. Tapos sabi ko, gusto ko pong maging pianist. Kasi yun ang hilig ko. Napangiti si Alina, hindi niya alam kung natutuwa ba siya o natatakot. Dahil habang tumatagal, mas dumadami ang taong humahanga kay Zia. At kasabay ng paghanga, ang posibilidad na matuklasan ang lihim na matagal niya nang itinago. Sa loob ng sariling bahay, hindi mapakali si Jared.
Humugot siya ng cellphone at nag-scroll sa gallery hanggang sa makita niyang lumang litrato nila ni Alina, panahon pa ng kolehiyo. Nasa beach sila noon, nakaupo sa buhanginan, habang si Alina ay may hawak ng maliit na notebook. Sa tabi nila, nakasulat sa buhangin, Zia, our future. Tila binuhusan ng yelo si Jared. Hindi lang pala hinala, matagal na pala itong ipinapahiwatig. Naupo siya sa kama, hawak ang telepono, habang nangingilid ang luha. Alina, bakit mo itinago? Sa loob ng opisina, hindi mapakali si Jared. Isang linggo na mula nang makita niya ang birth certificate ni Zia at ang lumang litrato nila ni Alina na may nakasulat sa buhangin, Zia, our future. Lahat ng ebidensya, lahat ng nararamdaman niya, lahat ng kilos ni Alina, lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Siyang ama ni Zia. Pero sa kabila ng lahat, wala siyang kumpirmasyon. Walang direktang pag-amin mula kay Alina. At ngayon, hindi niya na kayang kimkimin lahat ng katanungan at galit. Miss Reyes, pumasok ka sa opisina ko. Ngayon din. Tawag ni Jared sa pamamagitan ng intercom. Nagulat si Alina, pero agad tumayo. Ramdam niyang may mabigat sa tono ni Jared, pero wala siyang ideya kung ano. Pagpasok niya, agad isinara ni Jared ang pinto. Anong kailangan niyo, sir? Hindi agad sumagot si Jared. Tumayo ito mula sa kinaupuan, tumalikod, saka huminga ng malalim bago nagsalita. Matagal na akong nagtitimpi, Alina. Pero hindi ko na kayang itago. Kailangan kong malaman ng totoo. Napakunot noo si Alina. Ano pong ibig sabihin niyo? Biglang hinarap siya ni Jared, mariin ang tinig. Ginagamit mo ba ako? Nabigla si Alina. Excuse me? Gumagawa ka ng drama. Nagpapakita ng kahinaan. Ginagamit ang anak mo para makakuha ng simpatsya. Para makabalik sa buhay ko? Tuloy-tuloy na ako sa ni Jared, puno ng halong galit at emosyon. Hindi ko kailanman ginamit ang anak ko o ang sarili ko sa kahit anong laro. Mariing sagot ni Alina, nanginginig ang boses. Talaga? Bakit wala sa birth certificate ang pangalan ko? Bakit hindi mo sinabi noon pa? Ilang taon mo akong trinato na parang multo. Hindi na napigilan ni Alina ang pagtulo ng luha. Dahil umalis ka noon. Bigla kang nawala. Wala kang pasabi. Alam mo bang buntis ako ng mga panahong yun? Natigilan si Jared para siyang binayo ng daan-daang emosyon. Hindi niya napaghandaan. Ngunit sa halip na lumambot, lalong tumaas ang tensyon sa kanyang dibdib. Pwede mo namang sabihin, Alina. Kung totoo ang akin si Zia, bakit mo siya tinago? Tumitig si Alina sa kanya. Nangingilid ang luha ngunit matatag. Dahil ayokong pagdaanan niya ang sakit na naranasan ko. Dahil ayokong masaktan siya ng lalaking iniwan akong mag-isa habang ako'y nagdadalang tao. Hindi kita iniwan. Sigaw ni Jared. Anong tawag mo sa bigla mong pag-alis ng walang paalam? Nang walang mensahe? Ni hindi mo alam na muntik na akong mamatay sa panganganak. Wala kang alam, Jared. Napaupo si Jared sa kanyang swivel chair. Napayuko. Pilit pinapakalmang sarili. Tumayo si Alina. Lumapit sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, humarap siya muli. Hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako para sa anak ko. Kung gusto mong malaman ng totoo, tumingin ka sa mata niya. Tingin mo ba? Magagawang magsinungaling ng isang batang gaya ni Zia? Pagkasarado ng pinto, naiwan si Jared na tila walang lakas. Ang buong mundo niya gumuho sa pagitan ng mga pader ng kanyang opisina. Sa pantry, sinikap ni Alina na bumalik sa trabaho. Nilapitan siya ni Daphne. Halatang nag-aalalang nagtanong. Okay ka lang ba, Alina? Tumango si Alina. Okay lang, sanay na. Pero sa likod ng ngiting pilit, tumadaloy ang puot, lungkot, at panghinayang. Gusto na sana niyang sabihin ang lahat, pero hindi niya inakalang lalapitan siya ni Jared na puno ng galit at pagdududa. Akala niya, mahal pa rin siya nito, pero mali pala siya. Kinagabihan,
Habang nilalagyan ng Vicks ang likod ni Zia, tahimik si Alina. Napansin ito ng anak. Ma, okay ka lang po? Okay lang anak, pagod lang si mama. May umiyak po sa school kanina, sabi ng teacher. Pag umiyak ka raw, ilabas mo lang, kasi mas masakit daw kapag tinatago. Napangiti si Alina. Matalino talagang anak ko. Bakit po kayo umiyak sa loob? Sabay turo ni Zia sa mata ni Alina. Hindi na siya nakasagot. Iyakap na lang niya ang anak ng mahigpit. Samantala, si Jared ay nasa harap ng kanyang laptop, nakatingin sa larawan ni na Alina noong kolehiyo. May lumang recording silang dalawa, nagtatawanan habang nagpapiano duet. Biglang may tumunog na voice message mula kay Daphne. Sir, may update na po pala sa request nyo. Isa sa mga lumang empleyado natin sa Esperanza Elementary ang nagsabing may nakita raw siyang lumang medical file ni Zia nung baby pa siya. Pangalan po ng aba, J. Alonte. Tumayo si Jared. Hindi na siya mapakali. Kailangan niya nang malaman ng buong katotohanan. Hindi na sapat ang hinala. Hindi na sapat ang pagdududa. Sa loob ng silid tulugan ni Alina, habang himbing na natutulog si Zia, hawak niya ang isang lumang kahon ng mga gamit. Nandun ang ultrasound photo, ang unang pares ng medyas ng anak at ang hindi pa niya pinapakitang birth certificate na may tunay na pangalan ng ama, Jared Alonte. Pikit mata niyang bumulong sa hangin. Patawad Jared, pero hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa sakit na iniwan mo. Ilang araw ang lumipas mula nang kumprontahin ni Jared si Alina tungkol kay Zia. Ngunit sa halip na luminaw ang lahat, lalo lamang naging malabo ang relasyon nilang dalawa. Wala nang init ng usapan sa pagitan nila. Tanging katahimikan at malamig na pagtitinginan ang naiiwan tuwing sila'y magkakasalubong sa opisina. Ngunit sa puso ni Jared, nagsisimula ng tumulang pagsisisi. Hindi siya mapakali. Lahat ng detalye ay bumabalik sa kanya. Ang huling gabing magkasama sila ni Alina, ang biglaan niyang pag-alis, ang mga taon sa Amerika kung saan iniwasan niyang magtanong dahil sa takot na baka sa pagbalik niya wala na si Alina o mas masahol pa, nasa piling na ng iba. Ngunit ngayon, harap-harapan ang katotohanan at hindi niya na ito kayang takasan. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin siya makapagtrabaho. Sa halip, tinungo niya ang garden rooftop ng gusali kung saan sila dati laging nagkakape ni Alina nung bagong pasok pa lang ito. Hindi niya inasahan pero andun din si Alina, tahimik na nakaupo, hawak ang lumang thermos ng kape. Tila naglalakbay ang isip sa malayo. Nag-aalangan si Jared kung lalapitan ito. Pero sa huli, lumapit siya at marahang naupo sa tabi. Hindi kita inaasahang nandito. Bungad niya. Ganun din ako. Sagot ni Alina, hindi tumitingin. Sumiklab ang katahimikan sa pagitan nila. Ang langit ay kulay abo, tila babagsak ang ulan. Ang simoy ng hangin ay may bigat, tulad ng mga salitang gustong bumitaw pero natatakot. Sa wakas, nagsalita si Jared. Alina, hindi ka ang iniwan. Napalingon si Alina, tahimik ang tingin. Ako ang niiwan. Hindi ito inasahan ni Alina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang Jared na hindi galit, hindi arogante, kundi wasak, lantad, totoo. Bakit ka bigla nilang nawala? Mahina niyang tanong, ngunit ang bawat salita ay may mabigat na 4 na tanong na pananabik at sakit. Humugot ng malalim na hininga si Jared. Dinala ako ng amo ko sa Amerika. Emergency. Na-diagnose ako ng may cardiac condition. Pinilit niyang doon ako magpagamot at magsanay bilang tagapagmana ng negosyo namin. Hindi mo man lang ako sinulatan? Isang text, isang tawag, wala. Parang wala akong halaga. Hindi ko alam kung babalik pa ako noon. Takot akong marinig mong baka hindi na ako mabuhay ng matagal. At ayaw kong daling ka sa ganung klase ng paghihintay, kaya pinili kong mawala na lang. Natahimik si Alina sa loob-loob niya. Matagal niya nang inasam na marinig ang paliwanag. Ngunit ngayon, sa harap niya, ang lalaking kinamuhian niya sa loob ng maraming taon
ay may hindi pala masamang tao. Nasaktan lang, natakot, at katulad niya, iniwan din ng panahon. Sinubukan kong kalimutan ka. Bulong ni Jared. Pero kahit gaano ko katagal sa Amerika, ikaw pa rin ang laman ng isip ko. Nang mamatay ang nanay ko, bago siya nalagutan ng hininga. Ang huling hiling niya ay hanapin kita at humingi ng tawad. Napaluha si Alina. Hindi niya na alam kung galit pa ba ang nararamdaman niya, o awa, o pagod, o lahat-lahat na lang na sabay-sabay. Pero Jared, nanginginig ang boses niya. Ilang taon din akong nagbuntis mag-isa. Ako lang nag-aalaga kay Zia. Ako ang nagpalakas ng loob niya kapag hinahanap ka niya. Alam ko. Sagot ni Jared, tumitig sa mga mata niya. At wala akong karapatang alisin sa iyo ang lahat ng sakripisyong yun. Pero ngayon, gusto kong bumawi. Ano bang gusto mong gawin? Sabihin sa lahat na ama ka? Dalhin siya sa bahay mo at bigyan ng bagong apelyado. Ganun lang ba kadali para sa'yo? Umiling si Jared. Mariing sagot. Hindi. Hindi dahil sapat ang dugo para sabing ama ko. Pero gusto kong subukan. Subukan? Subukan na maging totoo. Kahit magsimula ako sa wala. Kahit kailanganin kong patunayan ang sarili ko araw-araw. Basta mapalapit lang ako sa kanya. At sa'yo. Kinabukasan, hindi na sinundan ni Jared si Alina sa bawat galaw niya sa opisina. Sa halip, naging mas maingat siya. Tahimik siyang nag-observe. Minsan, pinapabaunan niya si Zia ng simpleng prutas sa lunchbox. Minsan, pinupunta niya ito sa school clinic kapag nilalagnat. Hindi niya inangkin ang papel bilang ama, pero pinili niyang kumilos bilang isa. Unti-unti, napapansin ito ni Alina at kahit ayaw niyang aminin, may parte sa kanya na naaantig. Ang lalaki minsang nawala, ngayon muling sumusubok tumindig. Isang gabi, habang ginugubitan ni Alina ang mga kuko ni Zia, napatanong ang bata. Ma, si Sir Jared po ba? Kaibigan mo? Napangiti si Alina habang pinapahid ang alcohol sa diliri ng anak. Hindi ko alam anak. Siguro, oo. Matagal na kami magkakilala. Parang mabait po siya. Saka po, parang may kilig siya pag kinakausap ka niya. Napatawa si Alina. Kilig agad ha? Kasi po, minsan kapag binabanggit ko pangalan mo, parang lumalambot ang mukha niya. Huminto si Alina nang patingin sa anak. Tila mas matalino pa ito kaysa sa iniisip niya. Zia. Mahinang tawag niya. Kung sakaling may taong gusto kang alagaan at mahalin, tatanggapin mo ba siya? Depende po. Mahal ka po ba niya, Mama? Napaluha si Alina at marahang tumango. Oo anak, pero mas importante, mahal ka rin niya. Di okay po sa akin. Sagot ni Zia sabay yakap kay Alina. At sa yakap ng anak, naramdaman ni Alina na baka oras na rin yakapin ang katotohanan. Tahimik ang opisina nang pumasok si Jared. Isang umaga. Malayo sa dati nitong presensya na palagi may kasamang utos, yabang, at tensyon. Ngayon, mas mahinahon siya, mas mapagmasid. Binati siya ni Alina ng simpleng, "Good morning." At sa unang pagkakataon, ngumiti siya pabalik. Hindi bilang boss, kundi bilang taong may gustong maituwid. Pagkatapos ng board meeting, naglakad si Jared papunta sa hallway kung saan naroon ang lounge ng mga executive. Doon niya inabutan si Alina na umiinom ng kape. May oras ka ba? Tanong ni Jared, may hinahon ng boses. Tumango si Alina. Ano yun? Gusto kong sabihin sa iyong totoo. Tungkol sa pagkawala ko. Lahat, mula simula. Tahimik silang naupo sa sofa sa sulok ng lounge. Wala nang ibang roon kundi sila. At doon, sinimulan ni Jared ang kwento ng kanyang pagkawala. 4 na taon ang lumipas. Panimula ni Jared. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin ang gabing yon. Yung huli nating pagkikita. Tumango si Alina, maingat na nakikinig. Matapos tayong mag-usap at magplano ng future natin, biglang dumating ang daddy ko.
Galit na galit siya. Nalaman niyang may bala akong iwan ng Amerika para manatili sa Pilipinas at magsimula ng buhay kasama ka. Akala ko ayaw mong magsimula kasama ako. Mahinang sabat ni Alina. Umiling si Jared. Mali. Gustong gusto kong magsimula kasama ka. Pero may sakit ako noon. Alina, diagnosis. Congenital heart defect. Hindi ko pa sinasabi sa iyo dahil ayaw kong takutin ka. Napasinghap si Alina, hindi niya akalain. Kaya ka pala biglang nawala. Kinuha ko ng ama ko pabalik sa Amerika. Private jet, walang pasabi. Ang sabi lang niya, kalimutan ko ng lahat dito. Hindi mo kailangan ng kahinaan sa tabi mo habang nilalabanan ng sakit mo. Wala kami ng sulat, tawag. Napaluha si Alina. Hawak niya ang lahat ng phone ko. Tinanggal niya ang mga accounts ko, pati email. Lahat kinontrol niya. Sa ospital, 2 buwan akong hindi makalabas. At nang medyo gumaling na ako, sinabak naman ako sa training sa business para maging CEO. Tumango si Alina, nanginginig ang kamay habang humihigop ng kape. Saka ko na lang nalaman. Patuloy ni Jared. Namatay na pala ang mama ko habang nasa chemotherapy. At bago siya mawala, huling habili niya, hanapin ko raw ang babaeng iniwan ko at ang anak ko. Alam niya? Gulat ni Alina. Hindi niya alam ang pangalan mo, pero naramdaman daw niya na sa mga kwento ko na may iniwan akong mahalaga. At ngayon, eto ako. Tahimik si Alina, hindi niya alam kung ano ang dapat mararamdaman. Galit ba? Lungkot? O awa? Alina, malumanay na sabi ni Jared. Hindi kita sinadyang saktan, pero sinaktan kita pa rin. At kung alam ko lang noon ang lahat ng pagdaanan mo. Ikaw, si Zia. Hindi ko na hiningi pa ang tulong mo, Jared. Putol ni Alina. Pinilit kong magpakatatag. Nagsimula akong muli. Mag-isa. Itinaguyod ko si Zia gamit ang kunting ipon. Bintahan ng banana queue. Pagbabenta ng second-hand clothes online. At kung ano-ano pa, nahirapan ako. Pero hindi ko kailanman kinamit ang anak natin bilang panangga upang akit sa kahit sinong lalaki. Alam ko, at doon ako humahanga sa'yo. Napalingon si Alina. Humahanga? Oo, kasi kung ako ang iniwan, baka sumuko na ako. Pero ikaw, pinalaki mo si Zia ng maayos, magalang, masipag, mapagmahal, at higit sa lahat, buo. Muling bumagsak ang katahimikan, ngunit sa katahimikan na ito, hindi na tensyon ang namamagitan sa kanila, kundi pagpapakumbaba at pag-unawa. Pwede ba akong bumawi? Tanong ni Jared. Hindi ko alam. Sagot ni Alina. Hindi ko alam kung paano, kung kailan, kung makakaya pa ng puso ko. Hindi ko ipipilit ang sarili ko, Alina. Pero hihiling ako ng pagkakataon. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Zia. Kinagabihan, habang nakaupo si Alina sa tabi ng natutulog na si Zia, muling dumaloy sa isip niya ang bawat salitang binitaw ni Jared. Hindi siya nakatulog agad. Kinuha niyang lumang notebook na itinago niya sa ilalim ng drawer. Doon niya sinulat ang mga pangarap nila ni Jared noon: pamilya, bahay sa probinsya, negosyo, at anak na babae. Isa-isa niyang binasa ang mga pahina at doon muling bumalik ang damdamin. Matagal niya nang pilit limutin. Hindi kita kayang patawarin noon. Bulong niya sa sarili. Pero siguro, panahon na para pakawalan ko ang bigat sa puso ko. Sa kabilang dako, si Jared ay nakaupo sa harap ng piano sa kanyang kondo. Dahan-dahan niyang tinugtog ang paborito nilang piyesa ni Alina, Claire de Luna, ni Debussy. Habang dumadaloy ang himig, dumadaloy din ang luha sa kanyang mata. Sa bawat nota, pinapaalala sa kanyang lahat ng hindi niya nagawa at lahat ng gusto pa niyang itama. Sa wakas, para nilang narinig ang musika ng katotohanan. Isang lihim ang lumantad, isang nakaraan ang nabuksan, at isang panibagong simula ang kumakatok. Habang dahan-dahang bumabalik ang tiwala sa pagitan ni Alina at Jared, may isa pang bahagi ng nakaraan na kailangang harapin. Ang huling hiling ng isang ina ang matagal nang pumanaw ngunit naiwan ng damdamin sa puso ng kanyang anak. Isang hapon,
Habang inaayos ni Jared ang mga lumang gamit sa bahay ng yumaong ina, napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng lumang aparador. Nakabalot ito sa puting tela. May pangalan niyang nakasulat. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, naroon ang lumang litrato nila bilang mag-ina. Ilang love letters mula sa ama niya at isang sobre na may sulat kamay. Para kay Jared, basahin mo kapag handa ka ng mahalin muli. Nag-alinlangan siya sa pagbubukas. Ilang beses niyang hinawakan ng sobre, pero sa huli, pinili niyang basahin. Anak, kung nababasa mo ito, malamang wala na ako sa mundo. Alam kong maraming tanong ang niiwan sa puso mo, lalo na tungkol kay Alina. Ang babaeng minahal mo higit sa sarili mo. Nung una kitang narinig magsalita tungkol sa kanya, nakita ko agad kung paanong binago ka ng pagmamahal. Hindi ka nalang basta anak ko, Jared. Naging tunay kang lalaki, responsable, masaya, may direksyon. Kaya noong nakita kong ginulo ka ng ama mo, nung dinala ka niya palayo kay Alina, alam kong winasak niya ang puso mo buong-buong. May inali sa kanya. Hindi ko siya napigilan noon at alam kong ikinasama mo rin sa akin yon. Pero sana, maintindihan mong wala akong laban sa desisyong iyon ng ama mo. Laban sa sakit mo, laban sa takot mong mawala. Pero ngayong alam mong ligtas ka na. Jared, hanapin mo siya. Kung totoo ang sinabi mo noon na mahal mo siya, kung totoo ang ngiti mong dati ko lang nakikita kapag kasama mo siya, balikan mo. Humingi ka ng tawad, hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo. At para sa batang iniwan mong hindi mo man lang nasilayan. Oo, Jared, alam ko, may anak ka. Hindi ko kailangang magsalita. Nakita ko sa mata mo, hindi mo lang matanggap sa sarili mong may naiwan ka. Pero anak, hindi pa huli ang lahat. Pumunta ka sa kanya. Sabihin mong hindi ka naaalis. Sa huling hininga ko, iyon lang ang dasal ko, na sa pagbabalik mo, matutunan mo uling magbahal, hindi para bawiin ang nakaraan, kundi para buuin ang kinabukasan. Mahal kita, anak. Palayaan mo ng puso mo. Mama. Natulala si Jared matapos basahin ang liham. Hindi niya napigilang mapaluha. Parang muling nabuhay ang ina sa kanyang harapan. At sa bawat linyang kanyang binasa, isang piraso ng kanyang pagkatao ang muling nabubuo. Buong gabi siyang nag-isip. Nakatanaw sa bintana ng kanyang kondo, hawak ang sobre ng ina. Sa wakas, ramdam niya na may basbas na siya para gawin ang matagal niya nang gustong gawin. Ang buuin muli ang pamilyang hindi pa niya nakilala ng buo. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa opisina. At sa mesa ni Alina, may iniwan siyang maliit na kahon. Hindi ito mayabang, hindi ito enggrande. Isa itong simpleng kahon na may laman. Isang framed photo nila ni Alina noong kolehiyo, ang sulat ng kanyang ina, at isang bulaklak na rosas. Pagpasok ni Alina, nagulat siya sa nakita. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at binasa ang sulat. Sa bawat salita, naramdaman niya ang bigat ng panghihinayang, pero higit sa lahat, ang sinseridad ng pagbabago. Habang tahimik siyang nagbabasa, lumapit si Jared. Alina, Aniya, hindi ako lumalapit para humingi ng patawad lang. Nandito ako dahil sa huling hiling ng taong nagpalaki sa akin, ang mama ko. Pinatong ni Alina ang sulat sa mesa. Saan mo nakuha to? Galing sa kahon na iniwan niya. Sinulatan niya ako bago siya pumanaw. Alam niya may anak ako. Alam niya may iniwan akong pangakong hindi natupad at gusto niyang itama ko yun. Napalunok si Alina, pigil ang luha. Anong gusto mong gawin ngayon? Tulungan mo ako makilala si Zia. Hindi ko hihingi na bigyan mo ako ng papel na ama. Sa kanya kaagad. Pero hayaan mo ako magsimula. Nung gabing iyon, habang inaayos ni Alina ang gamit ni Zia para sa eskwela, iniisip niyang lahat, ang sulat ng ina ni Jared, ang pag-amin nito sa tunay na dahilan ng pagkawala, ang pagnanais nitong bumawi. Nasa harap siya ng altar ng bahay, tahimik na nananalangin. Panginoon, kung para saan ako ang lahat ng ito, bigyan mo ako ng lakas para tanggapin.
Kung ito ang sagot sa mga panalangin ko noong mga panahong walang-wala ako. Sana, gabayan mo kaming lahat. Kinabukasan, habang hinihintay ni Alina si Zia sa labas ng school gate, dumating si Jared, may dalang lunchbox. Pwede bang ako mag-abot ng baon niya ngayon? Nagdalawang isip si Alina, pero sa huli, tumango siya. Pero maghihintay ka muna, mahiyain yun sa umpisa. Paglabas ni Zia, agad nitong niyakap ang ina, nakita niya si Jared sa tabi, bahagyang ngumiti ang bata. Hi Tito Jared! Bati nito. Hi Zia. Tugon niya, sabay abot ng lunchbox. Si Tito ang nagluto niyan. Chicken nuggets at rice shaped like stars. Napangiti si Zia. Wow! Favorite ko yun! Nagtamang tingin ni na Alina at Jared. Sa pagitan nila, may isang batang unti-unti nang nagbubukas ng puso sa isang lalaking handang magsimula sa simula. At sa likod ng bawat ngiti, naroroon ang isang ina. Ang ina ni Jared na kahit wala na, ay patuloy na gumagabay sa kanila sa landas ng paghilom at muling pag-ibig. Sa paglipas ng mga araw, naging mas malapit si Jared kay Zia. Sa bawat baong inaabot niya, bawat kwento sa labas ng classroom, at bawat biro na nagpapangiti sa bata, lalo siyang lumalapit sa katotohanan. Hindi lang sa papel, kundi sa puso ng batang matagal niyang hindi nakilala. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay pa rin ang question niya. Ang birth certificate ni Zia, wala ron ang pangalan niya. Wala siyang legal na karapatan. Wala siyang prueba, kundi ang damdamin niyang nagsusumigaw na si Zia ay anak niya. Isang hapon, habang nasa opisina at abalang-abala si Jared sa mga dokumento para sa quarterly report, bigla siyang tinawagan ni Daphne mula sa HR. Sir, may tinatapos pa akong record digitation para sa mga lumang files. Isa po sa mga dokumentong naskanay record ni Miss Reyes nung unang taon niya dito. May nadiscovery akong hindi pa napa-update sa system. Ano yun? Tanong ni Jared, walang masyadong interes sa una. May birth certificate po rito ng dependent niya, si Zia. Pero sir, ibang version po ito. Napabalik ko si Jared. Ibang version? Opo sir. Iba sa soft copy na nasa HR database. Ito po, galing mismo sa physical file ng taon kung kailan siya unang nag-apply. At may nakalagay pong pangalan ng ama. Tahimik si Jared ng ilang segundo. Ang kamay niya ay unti-unting nanginginig. Pakiscan mo nga at i-email sa akin. Makalipas lang ng ilang minuto, dumating ang PDF file sa kanyang inbox. Pinindot niya agad. Certificate of Live Birth. Name of child, Zia Reyes Alonte. Father, Jared Alonte. Parang pinatigil ng mundo ang tibok ng puso ni Jared. Ilang taon siyang nabuhay sa pangambang. Hindi niya alam ang totoo. Ilang buwan siyang pinagdudahan ang connection niya kay Zia. Ngunit ngayon, ang papel na ito na ang kumpirmasyon. Hindi siya makagalaw. Para siyang bata na binigyan ng regalo pagkatapos ng mahabang paghihintay. Regalong hindi mamahalin, kundi mas mahalaga pa sa anumang yaman. Katotohanan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Kinabukasan, sinadya niya si Alina sa opisina habang ito ay nasa pantry, nagkakape. Pwede ba tayong mag-usap? Seryosong sabi ni Jared. Napatingin si Alina, nakita niya agad ang hawak nitong envelope. Ramdam niya na ang bigat ng usapan, kaya't hindi pa nagsisimula. Dinala siya ni Jared sa maliit na conference room. Tahimik itong isinara ang pinto at inilapag ang envelope sa mesa. May nahanap ako. Bumilis ang pintig ng puso ni Alina. Ano yun? Kinuha ni Jared ang papel at marang inabot sa kanya. Ito. Dahan-dahan itong binasa ni Alina. Hindi siya makakibo. Hindi niya inakalang iyon ang papel na itinago niya ang original na birth certificate na hindi niya kailanman naipasa sa opisina. Jared, bakit mo itinago? Tanong ni Jared, hindi ito galit. Hindi ito nagtataas ng boses, pero dama ni Alina ang bigat sa bawat salita. Bakit mo ako itinago sa papel ng sarili kong anak? Huminga ng malalim si Alina. Takot ako noon. Galit. Iniwan mo ako, Jared. Wala kang salita, walang paalam.
Akala ko hindi mo na kami gugustuhin. At kahit bumalik ka pa, anong silbi ng pangalan mo sa isang papel kung wala ka naman sa buhay niya? Alina, hindi ako bumabalik para lang ipatala ang pangalan ko. Bumabalik ako para patunayan sa inyo na karapat-dapat pa rin ako kahit wala na sa papel noon. Gusto kong naroon ako ngayon sa bawat araw ni Zia, sa bawat birthday niya, sa bawat sakit ng ulo, sa bawat tagumpay. Pero Jared, baka sa alinlangan sa boses ni Alina, paano kung hindi ka totoo? Paano kung ngayon lang to dahil na-guilty ka? Hindi, dahil ngayon lang ako pinalaya ng totoo. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Alina si Zia, tiningnan niya ito ng matagal. Walang kamali-mali ang bata na may malaking pagbabagong nagaganap sa paligid niya. Hindi niya alam nang amo niyang akala niya Tito Jared lang ay matagal nang pinagmamasdan siya sa bawat hakbang. Ma, bakit po umiyak si Tito Jared kanina? Napalingon si Alina. Kailan mo siya nakita umiiyak? Kanina po sa school. Akala niya, di ko siya nakita. Nakatayo siya sa gilid habang nagpa-practice kami ng sayaw. Umiyak po siya pero nakangiti. Napangiti si Alina habang may luha sa mata. Ma? Tanong ulit ni Zia. Oo anak. Si Tito Jared po bang tunay kong papa? Natigilan si Alina. Lahat ng kaba, takot, at lihim ay parang gustong sumabog sa oras na iyon. Pero sa wakas, hindi niya na pinigilan. Oo anak. Sagot niya, buo, at may pag-iyak. Siya ang papa mo. Tahimik si Zia, ilang segundo lang pero parang napakahaba. Tapos ay ngumiti ito. Okay lang po mama. Kasi kahit hindi mo po sinabi, ramdam ko naman kasi mahal ako ni Papa. Sa opisina kinabukasan, tahimik na pumasok si Alina. Tumigil siya sa harap ng opisina ni Jared. Kumatok siya at pumasok. Nasa harapan ni Jared ang birth certificate ni Zia. Naka-frame na. Napatingin si Jared sa kanya. Nagtaka. Alina? Lumapit siya at sa wakas, nagsalita. Alam ko ng totoo, Jared. At salamat. Kasi kahit matagal, pinili mong bumalik at pinili mong ipaglaban kami. Tumango si Jared. Hindi ko na kayang mawala ulit kayo. Simula ngayon. Sagot ni Alina. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Bilang ama at bilang ikaw. Nagkatitigan silang dalawa. At sa wakas, hindi na tanong ang nanatili sa pagitan nila, kundi paninindigan. Sabado ng umaga, mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa highway. Ngunit ang puso ni Jared ay tila mabagal ang tibok. Sa tabi niya, tahimik si Zia. Nakaupo sa likod ng SUV, hawak ang paborito niyang stuffed bunny. Ngayon ang unang beses na aakyat siya sa apartment ni Alina, hindi bilang boss, kundi bilang ama. Nag-aya si Jared na dumaan sa bahay ni Alina para personal siyang bumisita kay Zia. Hindi na ito pinigilan ni Alina. Hindi dahil handa na siya, kundi dahil nakita niya sa anak ang pananabik ng matagal ng kinikimkim. Pagdating nila sa unit, sinalubong siya ni Alina sa may pinto. Simpleng puting duster lang ang suot nito. Ngunit sa paningin ni Jared, wala nang mas maganda pa. Maupo ka. Aniya, sabay turo sa maliit na mesa sa kusina. Pumasok si Zia at agad na ipinakita ang kanyang drawing. Tito, Papa Jared, ito yung family ko. Sabay pakita ng papel. 3 stick figures ang naroon, isang babae, isang batang may buhok na kulot, at isang lalaki may hawak na bulaklak. May nakasulat sa taas, Mama, Zia, at Papa. Hindi napigilan ni Jared ang pagluha. Mabilis niyang pinunasan ito para hindi mapansin ng bata. Ang ganda anak. Mahina niyang sabi. Napatingin si Alina sa unang pagkakataon. Tinawag ni Jared si Zia ng anak. Hindi ito sa pilitan, natural, mula sa puso. Pagkakain ng agahan, niyaya ni Jared si Zia na lumabas saglit. Nagtungo sila sa maliit na park malapit sa apartment. Doon ay umupo sila sa ilalim ng punong akasya
habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Zia, panimula ni Jared. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Ngumiti ang bata. Kasing dami ng bituin? Tumango si Jared. Masigit pa. Kahit ngayon lang po kayo dumating? Hindi agad nakasagot si Jared, pinagmasdan niya ang anak. Kasi kailangan ko munang harapin ang sarili ko, anak. Pero ngayon nahanap na kita. Hindi na ako aalis. Tumango si Zia at dahan-dahang sumandal sa balikat ng ama. Kinagabihan, habang nasasala sila ni Jared at Alina, dahan-dahang nilabas ni Jared ang isang brown envelope. Inabot niya ito kay Alina. Ano to? Mga report card, medical certificate, at larawan ni Zia na pinasa ng school sa opisina namin noon. Tinago ko lahat. Araw-araw ko yung tinitingnan bago pa ako makasigurado na anak ko nga siya. Napahawak sa bibig si Alina. Hindi niya alam na ganito na pala kalalim ang ginagawa ni Jared sa likod ng katahimikang ipinapakita nito. Tiningnan ko yung grades niya. Matalino siya, masipag, mahilig sa music. Parang ako. Natatawang sabi ni Jared. Mahilig din sa tahimik na kwarto at chocolate. Dagdag ni Alina sabay ngiti. Lagi siyang may hawak na notebook. Doon daw siya nagsusulat ng mga tanong niya sa langit. Napatingin si Alina. Alam mo yan? Binasa ko isa, nakasulat doon. Sana may isang tao magproprotekta sa akin. Hindi lang kasi ako bata, kundi kasi mahal niya ako. Natahimik si Alina. Hindi niya akalaing mababasa ni Jared ang notebook na iyon. Hindi niya lang ako kailangan, Alina. Mahinang sabi ni Jared. Kailangan ko rin siya. Dumaan ng ilang linggo, unti-unting naging bahagi si Jared ng pang-araw-araw na buhay ni Zia. Sumasama ito sa PTA meetings, nagvo-volunteer sa school events, at minsan pa siya na mismong naghatid at sumusundo kay Zia sa school. Isang araw, habang hinihintay ni Jared si Zia sa labas ng school, lumapit ang isang batang babae. Excuse me po, kayo po bang tatay ni Zia? Oo, bakit? Nakita ko po kasi siya kanina. Pinagtanggol niyo siya kay Jerome. Wala na po talaga siyang tatay? Napangiti si Jared. Meron na siya ngayon. Narinig ito ni Zia habang papalapit. Agad siyang tumakbo at niyakap si Jared. Ang papa ko! Bulong niya sa bayakap. Sa bahay, habang nag-aayos si Alina ng gamit sa banyo, pumasok si Jared. May isang hiling ako. Aniya. Napalingon si Alina. Ano yun? Gusto kong magpundar ng bahay para kay Zia at sana, kung papayag ka, para rin sa atin. Nagulat si Alina. Hindi mo kailangang gawin yun. Alam ko, pero gusto ko. Hindi lang dahil kaya ko, kundi dahil karapatan ni Zia magkaroon ng tahanan. Hindi lang bahay, tahanan na buo, na may mga halakhak. May lamesang puno ng pagkain. May kwentuhang tuwing gabi. Napaupo si Alina. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pero sana, makita mong hindi na yung Jared na iniwan ka noon. Ito na yung Jared na pinili kang balikan, kasama si Zia. Sa huling araw ng buwan, inaya ni Jared si Alina at Zia sa puntod ng kanyang ina. Tahimik ang paligid, dala niyang paboritong bulaklak ng ina, white lilies. Lumuhod si Jared at nilagay ang mabulaklak sa lapida. Huminga ng malalim. Ma, ito na sila. Lumapit si Alina at si Zia. Magkahawak kamay silang tatlo. Tahimik. Banayad ang hangin. At sa katahimikan, ramdam ang presensya ng isang pusong matagal nang wala. Ngunit kailanman, hindi nawala. Lumipas ang mga araw, at tila unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat para kina Alina, Jared, at Zia. Ngunit sa puso ni Alina, hindi pa ganap na tahimik ang bagyo. Oo, tinanggap niya nang si Jared ang ama ng kanyang anak. Oo, nakita niya nang pagsusumikap nito bilang magulang. Pero bilang lalaki, bilang dating minahal, wala pa siyang sagot. Madalas niyang mapansin ang sarili na nakatitig kay Jared.
habang nakipaglaro ito kay Zia sa labas ng bahay. Minsan, kapag nagluluto si Jared ng hapunan tuwing Sabado, yes, siya mismong nagboboluntaryo. Nakikita niyang lalaking iniwan ng nakaraan, ngunit ngayon may bagong anyo, mas mahinahon, mas maalaga at higit sa lahat, mas totoo. Isang gabi, habang naghuhugas si Alina ng pinggan at si Zia ay abala sa panunood ng cartoons, lumapit si Jared na may dalang maliit na bouquet ng daisies. Para sa'yo, aniya. Napatigil si Alina. Anong meron? Wala. Gusto ko lang alalahanin mo na kahit gaano ka kabisi, babae ka pa rin, babaeng dapat inaalagaan, kinagalang, at nililigawan. Napatingin si Alina sa kanya. Nililigawan? Tumango si Jared. Oo, gusto kitang ligawan, Alina. Hindi agad nakasagot si Alina. Sa totoo lang, nalito siya. Akala niya ay tapos ng parts ng buhay niya na may panliligaw. Isinara niya na ang puso sa posibilidad ng pag-ibig, lalo na mula sa taong minsang iniwan siya. Pero si Jared, hindi siya nagpaparamdam para lang sa anak. Hindi rin siya nagpapakitang gilas para lang magmukhang bayani. Kusa ang lahat, galing sa puso. Kaya't sa gabing iyon, matapos mapatulog si Zia, lumabas si Alina ng bahay at tinawagan si Jared. Hindi niya akalaing sasagutin agad ito. Hello? Sigurado ka ba? Tanong niya agad. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Kung tungkol sa panliligaw ko, oo, matagal na akong sigurado. Bakit mo ginagawa to? Dahil gusto kong mahalin ka. Hindi bilang ina ni Zia. Hindi bilang empleyado ko. Kundi bilang ikaw. Siyang babaeng mahal ko noon. At mahal ko pa rin hanggang ngayon. Sa mga sumunod na araw, literal na sineryoso ni Jared ang panliligaw. Tuwing lunch break, magdadala siya ng kape sa mesa ni Alina. May sticky notes na may simpleng mensahe. Para sa babaeng mas matapang pa sa kahit anong kilalang CEO. Ingat sa overtime. Uwi ka ng maaga. May batang naghihintay. May dinner bukas. Hindi kita inaasahan pero sana dumating ka. Hindi ito bastos. Hindi ito nanggigipit. Lahat ay may paggalang. May distansyang sapat para hindi niya ma-feel na pinipilit siyang pumili. Pero sa tuwing babasahin ni Alina ang mga munting mensahe, hindi niya miwasang mapangiti. Pati si Daphne sa opisina, napapansin na ito. Ay nako, Miss Reyes. Kung ganyan manligaw lahat ng boss, aba, edi ang saya ng corporate world. Tumigil ka nga. Natatawang sagot ni Alina kahit halatang kinikilig. Pero hindi lahat ay masaya para sa kanila. May lang empleyadong nag-uusap sa likod. Nako, baka ginagamit lang ni Miss Reyes si Sir Jared. Baka gold digger. Pabida masyado. Akala mo kung sinong malinis. Naririnig man ito ni Alina. Pinipili niyang manahimik. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili sa mga taong hindi naman kasama sa bawat gabi ng kanyang anak na may asthma. Hindi nila alam ang hirap na dinaanan niya, ang lungkot, ang pagtitiis. Hindi rin nila alam na hindi siya ang naghabol. Nagbalik si Jared. Isang gabi, habang nasa harap ng apartment si Jared, may dala itong gitara. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alina, lumabas ng bahay, naka-duster pa. May hawak pang tabo. Serenata, sagot niya sabay ngiti. Kabi na Jared, may kapitbahay. Maikli lang to, promise. At nagsimula siyang tumugtog. Kung ako'y muling iibigin, sana'y ikaw na nga. Napatawa si Alina sabay iling. Nababaliw ka na talaga. Hindi, matagal na kitang mahal. Kinabukasan, habang sinusuklay ni Alina ang buhok ni Zia bago pumasok, nagtanong ang bata, Ma, magiging boyfriend mo na po ba si Papa? Napalingon si Alina. Bakit mo naman naitanong? Kasi po, sweet na sweet kayo. Parang sa cartoons, siyang babae, kunwari galit, pero happy naman talaga. Talaga? Natawa si Alina. Opo, tapos po, gusto ko sana na kapag may award ako sa school, sabay kayo maghahawak ng medal ko kasi po dati,
Si mama lang eh. Tumahimik si Alina sa simpleng pangarap ng anak. Naramdaman niyang lalim ng kakulangan na matagal nilang pinunang mag-isa. Isang dinner ang inorganisa ni Jared sa isang maliit at tahimik na garden sa restaurant. Nagulat si Alina nang makita si Jared na hindi lang siya hinihintay, kundi pati si Zia ay may sariling upuan, may coloring book at may spaghetti sa harapan. Family dinner. Wika ni Jared, "Kahit wala pa akong titulo sa puso mo, gusto ko munang maging present sa mga alaala ni Zia." At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Alina ang mag-ama na nagtatawanan, nagkukwentuhan at nagkukulitan, isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Bakit ko pa ba siya pinipigilang mahalin muli? Isang gabi, habang binabantayan ni Alina ang tulog na si Zia, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Tulog ang anak, pero ang puso niya gising na gising. Punong-puno ng tanong, damdamin at takot. Pilit niyang inuunawa ang mga nangyari mula sa gabi ng pag-iwan ni Jared sa araw ng pagbalik nito at sa bawat beses na pinili niyang itago ang sakit. Hanggang sa ngayon, kung saan muling kumakatok ang pag-ibig. Pero sa bawat pagsubok na nalampasan niya, may isa siyang hindi kayang ipakita, ang pagod. Pagod sa pagiging matapang palagi, pagod sa pagtatanggol sa sarili, pagod sa pag-iwas sa damdamin. Sa simula pa lang, gusto niya nang yakaping muli. Kinabukasan, nagulat si Alina nang makita ang isang matandang babae sa labas ng opisina. Namumugto ang mata nito at nakasuot ng simpleng blouse. "Ano pong may tutulong ko sa inyo?" tanong ni Alina. "Miss Reyes ka ba?" tanong ng babae. "Opo. Ako po si Lilia. Ako po ang yaya ng nanay mo noon, bago siya pumanaw." Napasinghap si Alina. "Ha? Si mama?" "Opo. Hindi ko alam kung naiparating ko sa iyo noon. Pero may ipinagbilin siya sa akin. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, pero hindi ko alam kung paano kita mahahanap. Mabuti na lang at nakita kita sa isang article, yung kay Sir Jared. Nabasa ko ang pangalan mo." Agad niyang inaya ang matanda sa isang tahimik na conference room. Bago siya pumanaw, panimula ni Aling Lilia, sinabi niya sa akin na si Jared ang nagbayad ng operasyon niya sa puso. Hindi siya umamin kahit kanino, pero ako, narinig ko mismo sa doktor. Natigilan si Alina. "Si Jared?" "Opo, kahit nasa Amerika pa siya. Pinaprocess niya lahat. Confidential daw. At alam mo ba kung bakit hindi siya nagpakita sa iyo noon?" Umiling si Alina, nanginginig ang mga kamay. "Dahil sinabi ng mama mo sa kanya na huwag ka nang guluhin. Hayaan mo na siyang makabangon mag-isa. Sabi ng mama mo noon." At si Jared, sumunod, sa kabila ng lahat ng gusto niyang bumawi. Tiniis niyang mapalayo para lang marespeto ang kahilingan ng ina mo. Hindi napigilan ni Alina ang luha. Hindi dahil sa bigat ng revelasyon, kundi sa pag-uunawa na sa lahat ng oras ay akala niya ay iniwan siya. May tahimik na pagmamahal pa lang umaalalay. Gabi, umuulan, tulog si Zia. Tahimik si Alina sa kusina habang iniinit ang tubig para sa tsaa. Tumawag siya kay Jared. "Hello?" Sagot nito agad, may bahagyang kaba sa boses. "Pwede ka bang dumaan?" tanong ni Alina, mahina ang tinig. "Kahit saglit lang." "Darating ako." Agad na tugon ni Jared. Makaraan ng ilang kalahating oras, basang-basa si Jared nang dumating. May hawak pang payong at nakasuot ng light jacket. Pagpasok niya, inabot ni Alina ang tuwalya. "Salamat." "Aniya, bakit mo ako pinatawag?" "May nalaman ako tungkol kay mama at tungkol sa'yo." Hindi nagsalita si Jared, hinintay niyang matapos si Alina. "Yung pagpapaopera niya, yung pagsuporta mo kahit hindi kita kinakausap, yung paglayo mo, kasi pinakiusapan ka ng mama ko." Tumango si Jared, tahimik. "Ayokong dagdagan pang bigat mo noon. Nagtagumpay ka." Bulong ni Alina. "Pero alam mo kung anong hindi ko na itago."
Ano? Yung pagmamahal. Nagkatitigan sila, walang salita. Tanging pagtibok ng puso lang ang naririnig. Muli, nagsalita si Alina. Jared, hindi ko alam kung handa na ba talaga ako. Pero sa mga panahong pinatunayan mo ang sarili mo, sa lahat ng panahong mas pinili mong maghintay kaysa piliin ako, doon ako unti-unting naniwala. Lumapit si Jared, hawak niya ang mukha ni Alina, ngunit hindi niya ito hinalikan. Sa halip, bumulong siya. Hindi ko kailanman ginustong iwan ka. Pero ngayong nandito ako, hindi na ako aalis. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Napaluha si Alina at sa wakas, sa ilalim ng ulan, sa malamig na gabi na puno ng alaala, niyakap niya si Jared mahigpit, buo at walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, habang inaayos ni Jared ang school shoes ni Zia, napatingin ito sa kanya. Papa? Oo anak. Totoo po ba na magkasama na kayo ni Mama? Ngumiti si Jared. Baka, oo. Tapos po, magkasama na kayo palagi? Tulad ni Najiro at Mami niya? Kung papayag ang mama mo. Oo, gusto mo ba yun? Tumango si Zia. Sobra! Isang simpleng linggo, sa gitna ng pagtahimik ng dating unos, unti-unti nang bumabalik ang liwanag sa mundo ni Alina. At sa bawat araw na lumilipas, isa lang ang malinaw. Ang sugat ay hindi kailangang mabilisan ng paghilom. Pero kapag ginamot ng tamang pagmamahal, gumagaling din ito. Maagang umulan sa araw na iyon. Tila ang langit ay lumuluwas sa tuwa, hindi sa lungkot. Sa loob ng maliit na apartment ni Alina, abala sila Zia sa pagpili ng isusuot. May espesyal na okasyong nagaganap sa eskwela ni Zia. Recognition Day. At may surpresang hinanda si Jared na hindi pa nila alam. Mama, tingin mo ba bagay itong pink dress? Tanong ni Zia, hawak ang damit na may palamuting bulaklak. Bagay. Sagot ni Alina sabay ayos ng buhok ng anak. Para kang prinsesa. Ikaw po mama. Balik ni Zia. Dapat maganda ka rin kasi baka andun si Papa. Napangiti si Alina kahit papaano may kilig sa tinig ng anak. At oo, kahit pilit niyang itinatago, may kabog pa rin ang dibdib niya tuwing maririnig ang pangalan ni Jared. Sa eskwela, puno ng magulang, guro at estudyante ang covered court. May mga palakpakan, tawanan, at paminsan-minsan ay iyakan ng tuwa. Habang pinapatugtog ang What a Wonderful World sa background, isang gurong lumapit kay Alina. Miss Reyes, may surprise guest po kami para kay Zia. Isa po sa mga tatay ang nag-request ng time sa stage. Nagulat si Alina, hindi niya na kailangang hulaan kung sino iyon. Pag-akyat ni Jared sa entablado, nakabarong ito. Bit-bit ang isang malit na box at envelope. Humarap siya sa lahat ng naroon. Pero ang tingin niya ay kay Alina at Zia lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya, medyo garal-gal ang boses. Ako po si Jared Alonte. At sa araw na ito, hindi ako CEO. Hindi ako boss. Isa lang akong ama na gusto lang ipaglaban ang karapatan na minsang hindi niya binigyan ng pagkakataon. Napatingin ang lahat kay Zia na ngayoy. Nahiyang nakayuko sa tabi ni Alina. Inabot ni Jared ang mikropono sa MC at lumapit sa gilid ng stage. Kaharap mismo mag-ina. Zia, anak. Ito ang araw mo. Pero gusto kong malaman mo, sa lahat ng araw sa buhay ko, ngayon ang pinaka-espesyal. Kasi ngayong araw, narito ako hindi lang para palakpakan ka. Narito ako para panindigan ka. Lumapit siya kay Alina. Kinuha niyang kamay nito at lumuhod sa gitna ng ulan ng bulaklak na binubuhos ng mga guro mula sa stage backdrop. Alina, hindi na ako aalis. Hindi bilang panagot sa nakaraan, kundi bilang pagpili sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Hindi perpekto lahat ng nangyari, pero gusto kong buuin ang natitirang panahon kasama ka, kasama si Zia. Kung papayag ka,
Gusto kong simulan muli ang buhay bilang pamilya. Natahimik ang buong lugar. Si Alina, napaiyak. Si Zia, nakangiting pilit habang pinupunasan ang mata ng ina. Ma, sagutin mo na. Bulong ng bata. Gusto ko ng masayang pamilya. Tumayo si Jared. Tinanggal ang laman ng maliit na kahon. Isang simpleng singsing, may ukit sa loob. Para sa araw-araw, hindi lang kahapon. Sa gitna ng emosyon, lumapit si Alina at bumulong. Sigurado ka ba sa gusto mong pasukin? Ang buhay na minsan mong iniwan? Tumango si Jared. Oo, dahil ang buhay na yon. Ikaw at si Zia ang bumubuo. Ngumiti si Alina. Hindi niya na kailangan pang maraming salita. Ang mga luha niya ang sagot. Ang matamis niyang, oo. Ang simula ng bagong yugto. Palakpakan, tawanan, yakapan. Isang sandaling hindi nila makakalimutan. Isang buwan ang lumipas. Isang simpleng seremonya sa eskwela mismo ni Zia. Idinaos ang isang intimate wedding. Hindi marangya, walang media, ngunit napakatotoo. Si Zia ang flower girl at ring bearer. Si Daphne ang maid of honor. At ang principal mismo ang tumayong tagapagsalita. Habang naglalakad si Alina sa aisle, naka-white dress na may hawak na mumunting bulaklak. Hindi niya mapigilang mapatingin kay Jared na nakatingin sa kanya na para bang siya lang ang tao sa buong mundo. Sa harap ng altar na may likurang blackboard na may chalk art na Love always finds a way. Nagpalitan sila ng panata. Jared, panimula ni Alina. Hindi mo kailanman na ibigay sa akin ang pangako noon. Pero ibinigay mo ang sarili mong muli ngayon. At para sa akin, sapat na iyon. Simula ngayon, hindi na ako mag-isa. Hindi natin kailangan itago si Zia sa likod ng sakit. Buo na tayo. Alina, sagot ni Jared. Salamat sa pagbibigay muli ng pagkakataong may tama ko ang mali. Hindi ko ito hilingin sa Diyos. Kung hindi ko alam na ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang simula. At kayo ni Zia, ang tanging gusto kong katapusan. Sa reception na ginanap sa school canteen, nagginawang garden-style venue, habang nagkakainan ang mga bisita, lumapit si Zia sa microphone. Hello po, ako po si Zia. Anak po ako ni na mama at papa. Napatawa ang lahat. Gusto ko lang pong sabihin na masaya po ako. Kasi dati, ako lang mag-isa. Pero ngayon, may pamilya na ako. May mama, may papa, at may forever na ako. Muling nagpalakpakan ng lahat. Sa huling gabi bago sila umalis para sa honeymoon sa isang simpleng beach resort, lumabas si Jared sa veranda ng apartment nila. Umupo siya, hawak ang notebook ni Zia na dati puno ng mga tanong. Binasa niya ang huling entry. Sana isang araw, may tatay akong yayakap sa akin, hindi lang sa panaginip. Ngayon, nilagyan na ni Zia ng bagong entry. Ngayon, may tatay na ako, at si mama, masaya na ulit. Sa wakas, ang pamilyang minsang nasaktan, minsang nasira, ay muling nabuo. Hindi perpekto, pero totoo. At sa ilalim ng isang bubong, sa bawat hapunan, halakhak. At pagkukwento ng mag-ama, unti-unting napapatunayang ang tunay na pamilya ay hindi perpekto, pero ito'y binubuo ng mga taong pinipiling manatili. Kahit ilang beses pa silang madurog, kahit ilang ulit pa silang masaktan, dahil sa dulo, pagmamahal pa rin ang mananatili. At ito ang panata ni Jared. Hinding-hindi niya na muling iiwan ang pamilyang matagal niyang pinangarap. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!